Ang lobo at ang uwak. Nakatanggap ka na ba ng mga papuri galing sa iyong mga kaibigan? Ano ang iyong naramdaman? Sa palagay mo ba ito ay tunay na papuri o ito ay pambobola lamang? Pakinggan natin ang kwento ng isang lobo at uwak. Noong araw, naglalakad si Lobo sa kagubatan nang makita niya si Uwak na nakadapo sa sanga ng isang matayog na puno. Madaling mapansin si Uwak dahil may tangan itong isang malaking piraso ng keso sa tuka nito. Hay! Mabuti naman at nakuha ko itong masarap na kesong ito. Isip ni Uwak. Kailangang ingatan ko ang pagdadala nito nang hindi ito mahulog. Lumapit ang isang pusong lobo sa ilalim ng sanga at bumati ng, "Magandang umaga sa iyo, kaibigang Uwak. Kumusta ka?" Si Uwak ay di kumibo dahil alam niyang may mahalagang bagay sa gitna ng mga tuka niya. Isip niya, Ano kaya ang gusto ni Lobo? At naisipan niyang batiin ako ngayon. "Siguro'y masaya ka ngayong araw na ito. nakangiting bungad ni Lobo. Bukod sa maningning ang mga mata mo, ay napakakintab pa ang mga balahibo mo. Lalong kumikinang ito kapag natatamaan ng araw. Talagang napakaganda mo ngayon, binibining Uwak." Hindi sumagot si Uwak. Ngunit sa loob niya, ganito ang takbo ng isip niya. Mabuti naman at magaling palang makapansin itong si Lobo. Nakita niya agad ang kagandahan ko. Gayunpaman, maingat siya dahil naiisip niya mahalagang pagkain ang nasa tuka niya. Walang tigil sa pambobola ang lobo sa uwak. At ang mga pakpak mo, napakaganda ng hugis ng mga ito. Talong-talo nito ang hugis ng pakpak ng iba pang mga ibon. Hindi kumikibo si Uwak. Ngunit patuloy na tumataba ang puso niya. Napakagaling kumilatis nitong si Lobo talaga. Ang isip ni Uwak. Pinuri na rin ni Lobo ang mga paa ni Uwak. Hanggang bigla na lang ay may naisip siya. Sabi niya kay Uwak, Palagay ko ay maganda rin ang tinig mo. Siguro kapag umawit ka, ang boses mo ay kahanga-hanga rin, katulad ng inyong anyo. Malakas ang kutob ko na kapag narinig ka ng iba, sasabihin nila na ikaw, binibining Uwak, ang dapat na tanghaling reyna ng mga ibon. Talagang kahanga-hanga ka. nang narinig ito ng Uwak, naisip niya, Totoo yan. Papatunayan ko na ako nga ang dapat gawing reyna ng mga ibon. dari-dari siyang kumanta upang marinig ni Lobo ang kanyang magandang tinig. Ngunit, Cow! 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 lamang ang narinig ng lahat. Nang buksan ni Uwak ang mga tuka niya upang umawit, mabilis na nahulog ang keso. Napakabilis din namang sinalo ni Lobo ang malaking piraso ng keso na nabitiwan ni Uwak. Masayang nakangiti si Lobo habang kinakain niya ang masarap na keso. At sa kanyang patalis, binigyan niya ng payo si Uwak. At dito nagtatapos ang ating pabula. Tinuruan tayo ng lobo at ng uwak ng isang mahalagang leksyon na mag-ingat sa mga taong nambobola lamang. Kilatisin kung ang papuri ay tunay.